Salamat sa dakilang kapistahan ni Saints Peter and Paul today. It's a solemnity. No? Magtatapos na itong napakadaming piyesta. No? Linggo-linggo, piyesta talaga. Hindi piyesta, super piyesta. Simula nung June 1, June 8, no? June 15, hanggang sa Sacred Heart ng Friday, tapos ng piyesta natin, ni Saint Anthony, and then today we end the month of June with this feast of the Apostles Peter and Paul, yung haligi ng ating simbahan. Yung gospel natin, yung binasa, yung Vigil Mass, nakakatawa kasi yung hinanda kong gospel kahapon, yung Mass for the day, yung reflections ko. Ngayon, baliktad, no? Yung Mass for the yung Vigil Mass na readings, ang ginamit ko readings, kasi napakaganda eh. Example lang naman, di ba? Mahal nyo ba ako? Bakit? Example lang naman. Example lang. Bakit? Bakit? Mabait kayo po, Pa. Mabait. Sige. Kayo ang aming kura paroko. Bakit? Bakit nyo ako mahal? Ayaw mong tumingin. Layo ng tingin mo. Dahil ikaw po ang namumuno sa bilang. Sige, namumuno. Sige. Pag sinagot natin ang tanong na to, tanong mo yung asawa mo, mahal mo ba ako? Pag tinanong, may kondisyon. Paano pag hindi na ako namumuno sa inyo? Mahal mo ba ako? May kondisyon eh. Di ba? Mahal mo ako kasi mabait. Paano kung mag-asawa ako at nagnakaw ako, hinugot ko yung pera ng parokya? Mahal mo pa ba ako? Kasi may kondisyon. Pag may kondisyon, hindi yun pagmamahal. Di ba? Sinabi mo sa asawa, mahal kita kasi sexy mo eh. Paano kung lumobo ka na, di ba? So, kaya lagi ko sinasabi, ang hirap na maganda at mayaman. Pag mawala na yung yaman, mawala na yung, mahal mo pa ba yan? Hindi mo malalaman hanggang alisin mo, di ba? Kaya nakakatakot eh. So, pag sinagot mo, do you love me? At sinagot yan, malamang, it is conditional. So, it is not love. Ito yung sinabi natin nung piyesta ng Sacred Heart nung Friday, di ba? The solemnity of the Sacred Heart of Jesus. If you love with condition, it is not unconditional. Iba yung pagmamahal ng Diyos. Unconditional. Walang kondisyon, no? Walang kondisyon. Kaya sana ma-purify natin. Tinanong ni Jesus, hindi pa Peter ang pangalan niya eh. Simon pa, di ba? Simon, son of John, do you love me? 3 times, do you love me? Sana ma-purify natin. No? We love. No? We love without conditions. Kasi, ganyan rin. Mahal mo ba ang Diyos? Bakit? Pag may kondisyon, patay-patay na naman tayo. Kaya, no, naghahanda ako eh. Di ba? Mahal ko ang Diyos kasi daming biyaya, di ba? Daming biyaya. Pero alam ko, soon, alisin yan eh. Yung katapusan ng Ebanghelyo, sinabi, nung ikaw ay bata, nagbibihis ka, di ba? Pupunta ka saan mo gusto puntahan. Pero pag matanda ka na, bibihisan ka, di ba? Dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Bibihisan ka pagtanda. Ihahanda natin yung sarili natin sa pagtanda. Dadalhin ka sa mga lugar na hindi mo gusto. May magbibihis sa'yo. Lahat, di ba? May maghuhugas sa'yo. May tutulang sa'yo maglakad, di ba? Yung ayaw natin, kailangan natin paghandaan. Kaya, maghanda tayo. Dadating yan, sigurado. Mahal mo pa ba ang Diyos pag dumating na ang katandaan? Pag nakalbo ka na, pag nahulog na yung ngipin mo, pag wala ka ng lakas, wala ka ng, anong pangalan mo anak? Di ba? Wala na.
mahal mo pa ba rin ang Diyos? Kaya ngayon pa lang, mag-ipon na tayo para pagdating ng pagsusubok, mahal pa rin natin. Kaya yung pundasyon ng pagmamahal, sana pagtibayin natin. Si Pedro at si Pablo, nasubukan. Kaya nga pula, dugo ang kanilang tinanggap na puhunan at dugo rin yung ibubuhos nila. Yung I love you, madali mag I love you sa iyong minamahal. Pag minahal mo ako, mamahalin kita. Madali yan. Reciprocal love. Hindi yan love. Business deal yan. Ex-deal. Mahal kita, mahal mo ako, okay. Madali yun eh. Marami kang blessing, salamat. Pag wala ng blessing, hindi na. Hindi yun pagmamahal. Kaya maghanda tayo eh. Dadating at dadating ang panahon kung saan. At si Pedro, kaya nga binigay nila yung kanyang dugo. Nakakatawa tong dalawang haligi ng ating simbahan. Ibang-iba. Parang opposite nga eh. No? Si Pedro, Simon pa. Simon ang tawag sa kanya. No? No? Pabago-bago. Di ba? Di ba? Kaya ngayon yung gospel ngayon, do you love me? 3 times na I love you, kasi 3 times rin niya itatakwil. Di ba? Sabi niya, Lord, if that is you, let me come to you. Naglakad siya sa tubig, di ba? Tapos nagduda siya, lumubog siya. No? So pabago-bago. Katulad natin. Pabago-bago. Pero kahit na yan, yung kahinaan na yan, siya ay naging bato. Haligi ng ating simbahan. Si Pedro, you are rock, and upon this rock, I will build my church. Naging haligi siya ng ating simbahan. Pundasyon. Kaya tayo, anumang kahinaan meron tayo, do not worry. Do not worry. Pwede ka maging susi. Ito yung stola na ginamit ko, pula, di ba? Kasi may susi at may espada. No? Susi. Susi, siya'y may hawak ng susi. Di ba? Pero mas gusto ko yung isang simbolo ni Pedro eh. Ano ba yung isang simbolo ni Pedro? Manok. Di ba? Simbolo ng kanyang kapalpakan. Pag tumilaok yung manok na yan, no? 3 beses mo na ako tinakwil. So, yung manok na yan, simbolo ng, imagine, the key. Wow! Very positive na symbol. Yung simbolo ng manok, ano yan? Pagtakwil. Simbolo ng betrayal. Pero kahit na yan, pwede maging simbolo na para sa Panginoon. No? Kaya, kinakwento ko nga kagabi, malamang tayo, pag maging santo tayo, ano kaya hawak mo? Malamang cellphone. Pero pati cellphone, pwede maging simbolo. Katulad ni Carlo Acutis. Pwede naman, ano? So, ano man simbolo yan, no? Kung ikaw sa bungero, may hawak kang manok, di ba? Oh. Kaya siguro si Pedro, no? Sa bungero. But he's a fisherman. A simple fisherman, no? Imagine, he was made the bato. Siya yung pundasyon ng ating simbahan. So, whatever weakness you have, no? Nahuli ka, lagi mahilig mo magchismis. Siguro simbol mo pag naging santo ka. Ganyan, di ba? Bumubulong, di ba? Daming bulong, di ba? Puros bulong, di ba? Pero pati yan, pwede maging simbolo. Lahat. Ano bang kasalanan meron pwede gawin ng Panginoon para maging haligi ng ating simbahan? So we can easily relate with Peter. Hindi siya perpekto. Katulad natin, mahina, pumapalpak, di ba? Pero pwedeng gamitin. No? Kaya napakaganda ng simbolo ng susi. At ganyan rin, kung gaano ka simple, gaano ka walang masyadong pinag-aralan si Pedro, gaano ka talino naman itong si Pablo. Ang daming pinag-aralan, napakatalino ni Pablo. No? Si Pablo, na dating taga-usig, taga-patay. Meron siyang meron siyang espada, taga-patay sa mga sumusunod kay Kristo. But later on the conversion of St. Paul, pati yung conversion niya, may piyesta, June 25.
ganyong kahalaga yung kanyang kapistahan. Nagbalik loob, yung espada na tagapatay, naging espada na tagapaglingkod. Imagine, no? Tagapaglingkod. Yung espada na yan. No? At ang mga sa New Testament, no, sa Bagong Tipan, more than half ang sumulat si Pablo. Very, very firm. Napakagaling, no? Napakagaling. Si Pedro sa Israel lang, sa mga Hudyo lang. Si Pablo sa mga non-Jews, sa Gentiles. Diba? Parang missionary sa labas. Si Pedro, tayo-tayo lang ha. Tayo-tayo lang. No? Si Pablo sa labas. So they were complementing one another. Again, kalbo man o may buhok, mayaman, mahirap, bata, matanda, pwedeng gamitin ng Panginoon. Basta magpasakop tayo sa Panginoon, gagamitin tayo. Do not fear. Do not fear, like the responsorial psalm. Do not fear, wala tayong dapat katakutan. As we celebrate the month of June, no, I said this last night, and the gospel is about, do you love me? Do you love me? It's about love. I thank God once again, this wonderful month of June. No? Salamat sa buwan na ito. Napakaganda. Salamat ng ating piyesta ng San Antonio. Isang buong buwan tayo nagpa-piyesta, nagse-celebrate. Kahapon nagtapos sa Diskong Bayan, no? Para sa mga volunteers. No? Pero inulan yung disco. No? Inulan kagabi, di ba? Lakas-lakas ng ulan kagabi. But anyway, we thank God for the whole month of June. And again, I thank God this month of June, katulad ng binanggit ko nung piyesta, no? Masarap mag-I love you eh. If we mean it, di ba? And I thank God for this assignment I have here in San Antonio. Because of you, I love you. No? Makikita naman eh. Makikita naman sa mukha ng tao kung nagmamahal o hindi eh. Hindi ba? Pag in love, sabihin sa'yo, in love ka ba? You are glowing. Why are you glowing? Why are you glowing? You must be in love. Si Father ba, glowing? Hindi glowing yan. Reflection. Reflection ng mantika. Kaya magpakalbo na kayo, di ba? Para ano. But really, it is kita mo sa tao eh. Kung in love eh. If you're in love with the person, what more if you're in love with the God of love? Makikita, hindi mo kaya itago. That is what love is. It is beautiful. At sana, sabihin natin, I love you. Let us not, naku, hindi ko nasabi. Natigok na, hindi ko nasabi. Sabihin ko na lang sa kabaog, naku, iyak-iyak ka, naku, I love you, I love you. Pero nung buhay, puros mura ang inaabot, di ba? Ngayon, we do not regret, no? So say, I love you. Please, say, I love you. Whatever the consequences are, say, I love you. No? Kaya mamaya, pag-bless nyo ha, I love you ha. Hindi ko kayo pinipilit, di ba? But really, it is a beautiful way of praising and thanking the God of love. As we thank God for St. Anthony, we thank God for the Sacred Heart of Jesus, na nakatapos lang ng piyesta sa dakilang buwan ng Hunyo. Amen.